dito sa atin 'no, sa mundong ito 'no, lalo na dito sa atin sa Pilipinas 'no, maraming mga tao 'no, na pinadala ng Diyos na mangaral sa kanyang salita upang tawagin ang mga tao pabalik sa Diyos, para ang bawat tao ay makakatanggap sa bawat pangako na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming mga tao na ginamit ng Diyos upang tawagin ang bawat tao. Ang Panginoon ay parang isang mayamang hari no, na nagpadala ng isang alipin o nagpadala ng kanyang alipin doon sa syudad. Kasi sa kanyang bahay ay may malaking handaan para sa mga tao. Kaya nagpadala siya ng isang alipin doon sa syudad at imbitahin ang mga tao na kumain doon sa kanila, na pumunta sa kanyang handaan. May iilan na mga tao na pumunta at mayroon ding iba na tumanggi. Mayroong ibang mga tao na sinasabi no na pasensya ka na kasi may nabili akong lupa, gagamitin ko muna. Yung iba naman sinasabi no, pasensya ka na kasi bago pa akong kasal, gusto ko munang makasama yung asawa ko, pamilya ko. Pero yung iba no na nagsasabi no, pasensya ka na kasi mayroon akong nabiling baka o sasakyan, gagamitin ko muna ito upang masubukan. So bawat isang tao ay tumanggi sa imbitasyon ng alipin na utos ng hari. At marami ding tao no na nagagalit sa imbitasyon at hindi tinanggap ng imbitasyon. Meron ding iba no na dahil sa galit ay binugbog nila yung alipin na pinadala ng isang hari. Ganito ang nangyayari sa atin. Maraming mga preacher na pinadala ng ating Panginoon upang mangaral sa mensahe ng Panginoon. Hindi ito ginawa ng Diyos para wasakin ang tao o iligaw ang tao, kundi pinadala niya ang tao upang tawagin na bumalik sa Kanya kasi ang tao po naliligaw. Pero maraming mga tao no na pinagsalitaan nila ng masama yung mga ngaral. Hindi nyo ba alam na ang tao pong preacher or mga ngaral ay hindi po nila kagustuhan ang ganun? Sila po ay messenger. Yung salita na nanggaling sa kanila ay hindi po galing sa kanila, kundi sa Panginoon. Kung sila po ay pinagsalitaan nyo ng lahat ng uri ng masama, hindi nyo yan ginawa sa kanila, kundi ginawa nyo yan sa nagpadala sa anak nila, sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi dito sa ating Panginoon sa Kristo no, sa sinabi dito sa Matthew chapter 8 verse 10. Sinabi niya dito no, pagkaingatan ninyo, huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. No? So, ito po, ang mensahe na ito ay babala ng ating Panginoon sa mga tao na laging humahamak at nagsasalita ng masama laban sa kanyang mga pinadalang mga tao or mga preacher. Pero marami pong mga tao, marami pong gumagawa niyan na hindi maganda ang pagtrato nila sa mga preacher. Yung iba, tinatalikuran, yung iba naman, sakit sa tinga at iniinsulto nila. Gusto kong malaman nyo, hindi nyo ito ginawa una sa mga preacher na yan o sa mga ngaral na yan, kundi ginawa nyo ito sa Diyos mismo, sa nagpadala sa kanila. Kaya pag-ingatan nyo po ang bawat salita na lumalabas sa inyong bibig, kasi sinasabi ng ating Panginoon dito, ang iyong pagkamasama ay siyang hahatol sa iyo pagdating ng araw. Ma-realize mo pagdating ng araw kung gaano kapait o gaano kasakit at kasama ang pagtalikod mo sa akin at paggawa mo ng kasamaan. Kaya kung may mga preacher po or mga ngaral na pinadala ng Diyos, hindi yan aksidente, kundi tinawag ka talaga ng Diyos upang bumalik ka sa Kanya. Kasi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, many are called but few are chosen. Marami ang tinatawag, pero iilan lamang ang pinipili. Kaya kung may mga preacher po na pinadala ng ating Panginoon sa inyo o sa iyo na dumating ito,
tinawag ka mismo ng Panginoon, wag na wag nyo pong i-ignore yan. Kasi may mga pagkakataon, ang mga tao na dumating sa inyo ay hindi nyo namamalayan na minsan sila pala ay mga anghel ng Diyos. Ayon dito sa sinasabi ng ng salita ng Diyos sa Hebrew 12, no? Sinasabi dito, saan ba yan? Dito, no? Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging nakikinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? No? So, klaro po, huwag po tayong tumanggi na kahit sino po na nagsasalita patungkol sa salita ng Diyos o nagdadala sa salita ng Diyos dito sa lupa. Dahil wala pong tao na tumanggi sa mga nangangaral sa atin dito, na nangangaral sa salita ng Diyos dito sa atin, na hindi nakaligtas, na nakaligtas sa kaparusahan. Na hindi nakaligtas sa kaparusahan, mga nunod. Lahat po napaparusahan. Kaya mag-ingat po tayo na huwag hamakin ang mga ngaral na pinadala ng Diyos. Swerte po kayo kasi kung kayo po ay nakarinig sa salita ng Panginoon, isa po kayo sa pinadalhan ng mensahe ng Diyos na tawagin kayo para pumunta sa kanyang handaan o pista ng Diyos. Pero kung tumanggi kayo, once magagalit sa inyo ang ating Panginoon or ang hari pagdating ng araw, sinasabi ng Panginoon dito sa sulat Jeremiah, makikita nyo kung gaano kasama ang pagtalikod nyo sa akin. Ang iyong kasamaan ay siyang hahatol sa iyo pagdating ng araw. So mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Sa bawat hakbang po ng ating mga paa, tayo po mapaparusahan. Dahil dalawa lang po ang hari na kaya nating paghariin sa ating puso. Isa lang po sa hari pala, isa lang sa dalawang hari ang paghariin natin sa ating puso. Kung ang Diyos ay hindi mo kayang paghariin sa puso mo, doon ka talaga sa kaaway ng Diyos, sa demonyo. Mag-ingat po tayo. Kasi dalawang mundo lang talaga ang patutunguhan ng isang tao pagkatapos niyang mamatay dito sa mundong ito. Huwag kayong maniniwala na kaya kayong ipagdasal ng mga tao dito sa mundong ito noong kayo ay namamatay pa. Nung mamatay na. Maraming mga tao na gumagawan, iligtas nyo ang kaluluwa ni Kuan na ganito doon sa purgatorio. There is no purgatorio at all. There is no such place as purgatorio at all. Mag-ingat po kayo sa pinaniwalaan nyo. Kasi dito po sa atin, sa mundo, lalo na especially sa mga Katoliko, marami pong mga tradisyon na pinanghahawakan nila na wala naman dito sa Biblia, sa daling salita. Dinagdagan nila ang salita ng Panginoon. Hindi nyo ba na-realize o nababasa ang sinasabi ng ating Panginoon dito? Huwag nyong dagdagan at o babawasan ng aking salita. At sinabi niya dito sa kasulatan na kung sino man ang magdadagdag sa mga nakasulat dito sa propesiya, ay idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga parusa na sinasabi dito sa Biblia, sa kasulatan ng Diyos. Kaya huwag po tayong magiging sinungaling. Marami pong mga tao na gumagawa niya na hindi nila alam na wala naman talaga dito sa Biblia, pero pinapangaral nila doon sa mga tao. Yung mga matatanda naman na walang kaalam-alam, kundi sunod lang nagsunod. Pati yung dinamay pa nila yung mga kabataang inosente, pinasunod dito sa kasinungalingan. Lahat kayo talaga mapaparusahan according dito sa nakasulat sa Biblia. Kung akala nyo, simple lang yan. Simpleng pagsisinungaling lamang. Lagi nyo tatandaan si Sapphira noong sa panahon nilang apostol sa Acts. Sa kunting pagsisinungaling lamang, pinagbabayaran ng kanilang buhay. Ganon din dito. Magsinungaling kayo kasi pinapangaral, kasi kunwari na nakasulat ito sa Biblia pero hindi naman pala.
Kung akala nyo simple lamang maniwala kayo sa akin pagdating ng araw, kaluluwa nyo ang magbabayad yan doon sa impyerno. Walang katapusan. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat nating hakbang. Bago po kayo mangaral ng mga salitang ito, ganito, kailangan nakasaad yan o nakasulat ito sa Biblia. Kasi hindi lahat din na nangangaral dyan ay based sa nakasulat sa Biblia. Marami ring mga tao na nangangaral mali-mali. Yun din po din yun ng ating iwasan. May mga tao na nangangaral patungkol kay Kristo. Marami din mga tao na nangangaral patungkol sa Kristo, pero yung mga salita ay hindi naman talaga based sa nakasulat sa Biblia o sa salita ng ating Panginoon sa Kristo. Yun din ang ating iwasan. Yun din pala ang dapat nating bantayan. No? So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.